Ganito ka high-tech at pulido gumawa ang Japanese contractor. Ito na ngayon ang Pasig Marikina River Channel Improvement na kasalukuyang nasa fast track code na ngayong 2026. So ang project na to ay makatulong sa pagbawas ng flooding lalo na dito sa area ng Metro Manila. Ito malapit sa Marikina River. So malaki na rin ang progress nito. At ito po yung latest naman na ginagawa ngayon dito sa area ng Marikina River Parks. Kung nakikita nyo kaban, itong itsura noon nung nagkaroon ng bagyo. Halos lubog itong area ng Marikina River Park sa talaga namang malaking abala ito. Lalo na sa mga customer dito malapit sa restaurant at sa mga dadaanan dito. Ngayon, ito ay tinaasan na itong River Parks at dito naman sa kabilang side naglagay na rin mga retaining wall at patuloy na ginagawa itong dredging. Alright guys, so nandito na tayo. Yan, merong steel footbridge. Yan, para sa mga tao tatawid sa kabila. Yan, so ngayon, sa kabila guys, ginagawa na rin, no? Kung anong nakikita nyo dito, ganun din. So malaking tulong to pagkapataas nila para kahit at least may ulan na dito, makakatawid pa rin mga tao palabas, no? Yan, saka itong improvement ng Marikina River, kita-kita mo, napakalalim na, oh. Nakikita mo na yung pinakababa niya, or pinakalupa. Dati hindi eh. Dahil din sa patuloy na kanyang dredging, no? Talagang malaking tulong. Tara, tingnan natin guys. Ito. Merong temporary dito. Pakita ko sa inyo ang sitwasyon ng Marikina River. Ayan, no? At saka mas malinaw na ngayon yung kung dito. Ilalim na tulay, oh. Parang kung siya, bagong pintura. Dati kung dati umaabot ng 21. So lampas 18, kung ano yun, third alarm na. Yan yung kung dito guys, yan yung natawag nilang pulido. Sa left area, tinaasan na rin itong kalsada. Kung dati, ito yung itsura niya na halos sa lubog, talagang napupuno ng mga putik. Ngayon, elevated, mas maganda na. Ngayon, ang bago dito sa kanan naman, ginagawa na rin. Ganon din kung ano makikita nyo sa kabila. Tataasin na rin to, tapos may mga retaining wall na rin sa likod. Tapos ito po yung bagong gamit ng contractor, tinan mo, napaka high-tech. Parang naguhukay sila ng mga purak dyan sa ilalim, tapos itatabi dyan. So, kanyang kapulido, no? Kung ganito lang sana matino yung mga contractor, no? Walang masasayang na pera, walang mga ghost project, at higit sa lahat, walang mga ngamba at malulubog, no? Kasi dito sa area na to, puro mga residential. Alam niyo naman yung itsura nitong bagyo, di ba? Tingnan mo ito, hindi pa malaundo yan. Pero yung baha niya umabot hanggang 19 at matindi na yan, no?
Meron ding project ang Marikina City dito kung saan dyan po yung patuloy na dredging. Kitang-kita mo dito kapag dumaan ka, may kita mo yung lalim niya or yung pinakalupa. Ibig sabihin, mas mid na lalim na siya. At tinanggal na rin yung mga debris or obstruction dito kaya mas malawak siya. So ito po yung sa area ng A. Bonifacio Bridge to. Yan. So sa likod, tapos na rin yung dredging dyan. Hindi last year yata nakikita natin ang dami mga burak ang natanggal dyan. So, phase 4 na yung ginagawa ngayon para sa Pasig Marikina River Channel Improvement. So, ilang buwan na lang at panahon na naman ng tagulan. Ito yung paghahanda at makikita natin ang resulta nito. Kung dati, umaabot ng 20 at mabagal yung flow ng tubig, ngayon mabilis na. Napakahaba nitong Marikina River. Meron din sa San Mateo Rizal to. Doon, malaking improvement na rin. Ito ka high-tech, no? Ang gamit nila mga heavy equipment. I think ito yata yung dredge or crane barge. Malaking asul na platform sa gitna ng ilog ay isang barge na may nakapatong na crane. Ginagamit na matatag na pundasyon para sa mabibigat na makinarya habang nasa tubig. Malaki na yan, naghuhukay nila, no? Sa kanan guys, kita mo yan yung pinapalawak din nila na part din ng Pasig Marikina River Channel Improvement. Matagal na rin problema talaga itong flooding, lalo na dito sa Marikina River. Alam nyo ba kapag nagkaroon dito ng bagyo, unang-una mapapansin mo yung flow ng tubig. Hirap makalabas. At pangalawa, maraming mga basura ang nakasabay. So ibig sabihin, tapon ng tapon pa rin yung mga tao ng basura sa mga river, estero, creek, sa Manila Bay or kung saan pa. Kaya malaking part na responsibilidad talaga yung mga tao to na nakatira dahil sila din yung naging sanay kaya nagiging mabagal o puno ng basura yung mga water flow lalo na pag malakas yung bagyo. So ngayon, itong patuloy na dredging, nagiging maintenance na siya. Pag may ulan, dredging ulit para mas maging smooth. At itong patuloy na ginagawa ang mga flood control projects all throughout dito sa Philippines.